Ito po ang part 1 ng ating horror story na Hilakbot sa Gubat. Ang matingkad na init ng araw ay lalong nagpasidi sa maalinsangang paligid. 4:30 na ng hapon pero may araw pa rin. Mula pa kanina sa airport, pagkababa niya ng eroplano ay ramdam na ni Wangga ang hapdi na dulot ng init ng araw na nanunuot sa manipis niyang balat. Kabababa lang niya ng jeep at kailangan pa niyang sumakay ng tricycle na maghahatid sa kanya sa Barrio San Joaquin. Hindi naman siya maarte, walang problema sa kanya na maarawan. Hindi siya natatakot na ang maputi niyang balat ay maging morena. At kahit na nga pakiramdam niya ay nanlalagkit na ang kanyang balingkinitang katawan, excited pa rin siyang marating ang lugar kung saan niya gagamitin ang natapos niyang propesyon bilang isang doktora. Dinukot niya ang panyo sa bulsa ng suot niyang pantalon at ginamit niyang pantali sa alon-alon niyang buhok para mas maging presko ang kanyang pakiramdam. Mas lumitaw tuloy ang maliit niyang mukha na ang ganda ay namana pa niya sa mistesang Espanyola niyang ina. Ang Barrio San Joaquin ay nasa liblib na bahagi ng bayan ng Monte Cristo at may layong 12 kilometro mula sa poblasyon. May madadaanan pang 9 na barangay bago ito marating. Ang daan patungo sa Barrio San Joaquin mula sa poblasyon ay hindi simentado, bagamat aspaltado na ito, subalit pagdaan pa sa ilang barangay ay makikitang lupa na ang kalsada at may bahagi pang ang medyo mabato. Tila ba ang mga lugar na ito ay napabayaan na ng gobyerno? Sa modernong panahon natin ngayon, nakapagtatakang may mga lugar pang ganoon kahuli sa pag-unlad. At kapag narating na ang Barrio San Joaquin ay mas simple pang pamumuhay ng mga tao ang madadatnan. Ang lugar na iyon ay tila hindi pa naaabot ng sibilisasyon. Walang kuryente ang lugar kaya pagsapit ng 6 ng gabi, kung kailan sinakop na ng dilim ang liwanag, ay wala nang makikitang taong pagala-gala sa kalye. Ilang residente lang ng lugar na ito ang may maayos na liwanag kung gabi na nagmumula sa generator galing sa bahay ni Kapitan Celso. Pero ang malaking bahagi ng populasyon sa baryo, San Joaquin, ay nagtatyagala sa liwanag na dala ng lampara at gasera. Pinara ni Wangga ang isang bakanting tricycle na dumaan sa harapan niya. Kuya, magkano po hanggang Barrio San Joaquin? 150 po, ma'am. Ha? Gulat na sabi ni Wangga. Ang mahal naman. Malayo po kasi iyon, ma'am. Sobrang layo. Liblib na po yun, katwiran ng driver. Sige po, pakihatid na lang po ako roon. Naisip niyang wala naman siyang ibang choice kundi ang sumakay. Sakay na po kayo, magalang na sabi nito sa kanya. Sumakay na siya at mabilis na pinatakbo ng driver ang tricycle. Malayo rin ang itinakbo ng sasakyan. Mula sa bayan ay nakarating ito sa medyo bukid ng lugar kung saan puro mga puno at matataas na talahib na ang nakikita ni Wangga. Sa paligid at mangilan-ngilan na lang ang mga kabahayan. Napakalayo nga pala ng pupuntahan niya mula sa binabaan niyang jeep kanina. Maya-maya pa ay huminto ang tricycle sa harapan ng isang maliit na ilog. Napatingin sa driver si Wangga. Dito na ba yun, kuya? Hanggang dito na lang tayo, ma'am. Pagtawid niyang ilog, Barrio San Joaquin na. Hindi ko maitatawid sa ilog itong tricycle, mahinahong sabi nito. Paano po ako makakalapit sa kabilang pangpang? Tanong niya. Wala siyang nakikitang tulay na pwedeng daanan papunta sa kabilang bahagi ng ilog. Sa tingin niya, ay may kalaliman ang tubig nito at imposibleng tawirin niya, lalo pa at 2 mabibigat na bagahe ang bitbit niya. Kailangan niyong tumawid, ma'am, sagot nito sa kanya. Ano po ba ang gagawin niyo riyan? May dadalawin po ba kayong kamag-anak? Doktor po ako ng gobyerno. Galing po ako sa Maynila. Dito ako ini-assign sa Barrio San Joaquin. Nako, nabiglang sabi ng driver. Bakit po? May problema po ba? Tanong ni Wangga. Umiling ang driver. Wala po, doktora, wala po. Paano ba ako makakatawid sa kabila? Bakit ba kasi walang tulay rito? May tulay na kawayan po dati riyan, pero nasisira tuwing bumabagyo at pag tumataas ang tubig dito sa ilog. Kaya ayan, wala nang tulay ngayon. Hindi po ba malalim yan? Muli niyang tanong. Hanggang bewang lang po siguro, hindi naman masyadong malalim, paniniguro ng driver.
Napaisip si Wangga. Wala pala siyang pagpipilian kundi magpakabasa sa pagtawid sa ilog. Kuya, pwede mo ba akong tulungang makatawid sa kabila? Pakiusap ni Wangga. Mabigat kasi itong bagahe ko. Baka tangayin ako ng agos ng ilog kapag sinuong ko yan. Dagdagan ko na lang ang bayad ko sa'yo. Sige doktora, tutulungan kita. Pero hanggang sa makatawid lang ha. Hindi na kita maihahatid hanggang sa barangay. Sagot nito na baka sa mukha ang pagkabahala. Kailangan kong makabalik ka agad sa bayan. Okay lang po, ang importante, makalipat ako sa kabila. Ako na ang bahala kapag nandoon na ako. Binigyan, binigyan niya ng isang pilit na ngiti ang lalaki. Dinampot ng driver ang isa sa dalawang maletang dala ni Wangga. Itatawid ko na po ito. Sige kuya, dito na lang muna ako. Titingnan muna kita para makita ko kung hanggang saan ang lalim ng ilog. Tumango ang driver at sinuong ang ilog. Bandang gitna ng ilog ay umabot nga sa bewang ng driver ang tubig. Kailangang matibay ang tuhod ng sinumang tatawid, kung hindi maaaring matumba ito dahil sa mabilis na agos ng tubig. Maya-maya ay nakita ni Wangga na pabalik na sa kanya ang driver. Mas mabilis ang kilos nito ngayon dahil wala na itong dala. Pagsapit sa pangpang ay agad nitong dinampot ang isa pa niyang bagahe. Sumabay na kayo sa akin, doktora, para mahawakan ko kayo habang tumatawid. Oo sige, nag-aalangan man ay wala nang nagawa si Wangga kung hindi tumawid na rin. Pinasa ng lalaki ang bagahe ni Wangga habang ang kanang kamay nito ay nakahawak sa braso niya. Madulas pala ang mga batong natatapakan niya. Mabuti na rin na hindi na niya hinubad ang suot na rubber shoes. Mas mahirap kung anong matulis na bagay ang matapakan niya sa ilog. At least hindi siya kaagad masusugatan dahil nakasapatos siya. Halos umabot sa dibdib ni Wangga ang tubig ng ilog nang sumapit sila sa bandang gitna. Mas matangkad kasing dihama kaysa sa kanya ang driver, kaya hanggang bewang lang nito ang tubig. Mabuti na lang at nakahawak sa kanya ang lalaki. Mabilis siyang nakakahakbang nang hindi na alalang madadapa siya dahil sa pagkakadulas sa malumot na bato sa ilog. Nang marating nila ang kabilang pangpang ng ilog ay inabutan ni Wangga ng 500 piso ang driver. Maraming salamat kuya, pasensya ka na, nabasa tuloy ang pantalon mo. Walang kaso po ito, ayos lang, sagot nito habang palingalinga sa paligid. Napalingalinga rin tuloy ang doktora. Aalis na ako doktora, muli ay sambit nito. Maraming salamat kuya, wala pong anuman. Doktora, nag-aalinlangan man ay naglakas loob ng driver na muli siyang tawagin. Bakit? Mag-iingat po kayo sa lugar na pupuntahan mo, pabulong na sabi nito. Kumunot ang noo niya. Bakit? Ano ang dapat kong pag-ingatan sa lugar na ito? Basta doktora, mag-iingat ka. Pagsapit ng gabi, siguraduhin mong nakakandado lahat ng pinto ng bahay na tutuluyan mo. At kahit ano pa ang marinig mo tuwing gabi, huwag na huwag kang lalabas. Ang kasarisuhan ng mukha ng driver ay nagpatayo sa balahibo ni Wangga. Nagpatuloy ang lalaki. Delikado doktora, napakadelikado, kaya mag-iingat ka. Nakita nito ang isang paparating na lalaki na katalikod si Wangga rito kaya hindi niya ito nakita. Kaagad na nagpaalam ang driver sa kausap. Sige po, aalis na ako. Sige, nagtataka man ay hindi na nakapagtanong. Nakapagtanong si Wangga dahil hayon at tumatawid na sa ilog ang lalaki pabalik sa tricycle nito. Pagpihit ni Wangga sa likuran niya ay bahagya siyang napatili dahil sa lalaking nakalapit na pala sa kanya nang walang siyang kamalay-malay. Kaagad siyang humingi ng dispensa sa lalaki. Hindi sumagot ang lalaki, nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Papunta ako sa bahay ng kapitan ng Baryo San Joaquin. Maaari mo ba akong ituro sa akin ang daan papunta roon? Habang nagsasalita ay inaaral ni Wangga ang itsura ng lalaki. Matangkad ito, siguro ay aabot ng 6 na talampakan ang taas nito. Ang mukha ng lalaki ay napakagwapo. Malamlam ang mga mata nito na binagaya ng ilong na tila perpekto ang tangos. Ang labi nito ay likas na mapula at mahihiya ang isang babae. Isang babaeng ang labi ay pinapula lang ng lipstick. Malapad ang balikat nito na tila isang modelo. Maganda ang tindig ng lalaki. Walang bakas ng taba sa katawan nito. Ang kulay nitong moreno ay mas nagbibigay ng macho look sa lalaking hindi naman